Ozamis City, ug Misamis Occidental ug sa tanan nga nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta ug may adlaw? Ako si Dazzle Motikson. This is Ozamis Today. Sa tuang mga headlines. City Beat Office nagpadayon ang istriktong pagbantay sa pantalan, airport ug borders sa Ozamis aron pagsiguro nga dili makasulod ang African swine fever. Miubos nga alokasyon gikan sa national government na pangitaan og paagi ni Governor Waminal aron mahatag ang mga programa, proyekto ug serbisyo nga mas gikinahanglan sa katawhan. Teacher in charge sa Persing Tanquito Senior Elementary School sa Barangay Trigos mapasalamaton tungod sa dagkong mga proyekto nga pagatukuron. Seating capacity sa Asinso Ozamis Mega Sports Complex gipaabot sa 15,000. Operation Timbang Plus alang sa mga kabataan gilusad sa Ozamis. Dakbayan sa Ozamis strategic location alang sa illegal nga mga kahimuan. Mama nga may anak nga napatambala ni Kung Ando sa Philippine Heart Center, nagka-breast cancer ang inahan. Sa ikaduhang higayon natabangan sa Asinso Free Hospitalization Program. Kini ang maritalye sa Ozamis Today. City Vet Office ay nagpadayon ng istriktong pagbantay sa pantalan, airport ug borders sa Ozamis aron pagsiguro nga dili makasulod ang African swine fever. Itutukan ni Bernal Texon ang maong balita. Ano yung report? Gipahayag ni Ozamis City Veterinary Officer 4, Dr. Lourdes Callao, sukad nga miugong ang balita nga nakasulod na ang ASF kung African Swine Fever sa duha ka mga lungsod sa probinsya sa Misamis Occidental, pero gumikan sa istriktong monitoring sa mga otoridad sa mga highway boundaries, airport ug seaport ning atong syudad, puwera buyag. So far walay na record sa City Veterinary Office o may nadawat bahinon silang reklamo nga nakasulod na sa Ozamis City ang gikabalakan nga sakit sa mga binuhing baboy, ang ESF kung African Swine Fever. So far, Sir Berno, kasigi man tag-monitor sa atong syudad. So far, wala may mga unusual death sa baboy din sa atong syudad. Kaluyan pa ginta, no? Wala po'y reported din sa atong opisina. Wala po'y mga taga-barangay nga nanawag namo nga paadtuan kay pa-investigate ang mga death sa baboy. No, kay October last year, September, October, nibalik man tagsuroy sa tibuok barangay. Kay ato yung gi-remind ang mga barangay captain, ang atong audience, ang council, BPAT o BHW kay para gyud mo pugong aning nga maong sakit sa baboy. Gipaklaro ni Duki Callao bisan pa man 100% nga mamatay ang baboy nga gitamaan sa ESF virus, dili angay nga mabalaka ang katawhan kay dili motakod sa tawo ang nasapit nga virus o dili delikado kung makakaon og putahe nga may sagol nga karning baboy nga may ESF. Atog yung klarohon nga kaning African swine fever, sakit ni siya sa baboy nga ang hinungdan virus. Okay? Dayon ako pong klarohon nga kani siya nga sakit, dili ni siya mutakod sa tao. Simba ko kung aksidente gyud nga nakakaon ka og karning baboy or putahe nga karning baboy nga kontaminado sa maong virus, dili makadaot sa tao. Dili makadaot. Ator yung takot sa baboy lang. Wala sa ubang hayop, kanding, baka, wala gid ni siya mutakod. Sa baboy ra gid ni siya.
Gidugang niini nga 100% mamatay gayod ang mga baboy nga matamaan sa virus. Ang mas nakaparat matud pa ni Dr. Lordios sa pagkakaron wala pay na discovery nga bakuna o tambal para makapakgang sa ESF virus. Dayon gumikan lagi nga kaning sakita walay tambal, wala pay bakuna. Dayon fatal bitaw kay siya, Sir Bern, kanang ang baboy nga maigo matakdan mamatay gyud. Ilay mortality rate anin nga? Almost 100% gyud. 100% gyud mamatay gyud ang tayo mong pigiri maigo, no, na kay mga pulo ka baboy na dia. Base sa atong mga silingan, probinsya Lanao, Camiguin, Cagayan nga na istorya po nato ang ilang experience, hurot yun ang baboy ana nga pigiri maghinahinay gyud og takod. Unsay sintomas ani sa Ang sintomas ani Sir Bern, mura siya bag mga flu-like symptoms, no? Hilanat, mamuypoy ang atong baboy, di na gana maglubog, di gana mukaon, dayon mamula ang iyahang panit, no? Mga pula-pula, dayon matod pa sa istorya sa atong mga silingan, before mamatay usually magsunggo ang atong mga baboy. Nasairan nga gumikan sa istriktong papatuman sa executive order nga pirmado ni Governor Henry Waminal nga nagpawal sa pagbiyahe pasulod gawas sa atong probinsya sa mga buhing baboy, karne ug processed meat nga walay tukmang dokumento. Napugan ang paglaganap sa virus ug wala gyud makasulod sa syudad sa Osamis ang African swine fever. Dinhi sa Osamis City, lakip sa mga practical nga mga pamaaging ipatuman sa City Vet Office under the leadership of Dr. Evelyn Sonico nga nagsunod usab sa giya ug directive sa padayon asin sa Osamis Administration nga gipanguluhan ni Osamis City Mayor Attorney Henry Andy Puentes Waminal Jr. nga didto pa lamang sa atong pantalan sa syudad, airport ug mga boundaries giharang na sa mga tinugyanan sa City Vet, airport ug seaport police ang mga transport trucks nga may kargang buhing mga baboy o mga processed pork products o gibawalan sa pagsulod ang mga biyahador nga wala ikapakita nga tukmang papilis nga nagpamatuod nga ESF free ang ilang gibiyahe nga mga baboy o naprosesong mga produktong ginama sa karning baboy. Gidugang usab ni Dr. Lordios Calyao nga last quarter sa miaging tuig mas gipalapdan sa City Vet ang ESF awareness campaign. Ilabi na kun unsaon pag-implement sa biosecurity measures sa ginagmay o dinagkong mga baboyan para maproteksyon ang ilang mga alaga o binuhing baboy. Gipahayag ni Dr. Calyao nga nagkamulo na sa pagkakaroon ang implementation sa Bureau of Animal Industry sa clinical trials sa ESF vaccines batok sa African swine fever ug nang hinaot siya nga may positibong resulta ang clinical trials. Naay mga vaccine karon nga gipang testing na, Sir Bern, no? Hopefully gwapo unta ang effect kay sa Philippines na may nag-trial, pero naay mga pasiuna nga dili ana gyud ka epektibo pa, no, ang bakuna. Pero naay mga gihimo na nga nag-undergo nag-trial, so hopefully kung gwapo gini mass production, mo ni atong paglaom niya nga mapugnan nato ni nga maong sakit. Sumala sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, 15 ka probinsya sa siyam ka rehiyon sa Pilipinas ang may aktibong kaso sa ESF. Nasairan nga tuig 2019 unang na-report ang ESF outbreak sa Pilipinas ug pagkatapos sa kapin sa 4 ka tuig nga kabalaka sa mga hog raisers na pamatud-an pagkatapos sa clinical trial sa unom ka mga farms sa Luzon nga epektibo ang ESF vaccine nga gigamit sa nasangpit nga clinical trials. Sumala pa ni Bureau of Animal Industry Convai Director Arlene Bitiaco. Matod pa niini nga walay side effects, walay nagkasakit o walay namatay sa mga baboy hangtod nga natapos ang clinical trials. Nasairan nga sa pagkakaron gipadali na sa Bureau of Animal Industry nga makapagawas na og permit ang Food and Drugs Administration para makaangkat na ang gobyerno sa Pilipinas og mga bakuna gikan sa nasud sa Vietnam. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Dixon.
Salamat Bernal, miubos nga alokasyon gikan sa national government na pangitaan ug paagi ni Governor Waminal aron mahatag ang mga programa, proyekto ug serbisyo nga mas gikinahanglan sa katawhan. Aniya ang maritalye. Bisan sa mas miubos ang national tax allocation kun NTA sa administrasyon ni Governor Henry S. Waminal nga 1.5 billion pesos gikan sa nasundan niini nga nagkantidad sa 1.8 billion pesos apan namatikdan nga mas nahatagan sa Asenso Misamis Occidental Administration ni Governor Henry ang mga programa, proyekto ug mga serbisyo nga mas gikinahanglan sa mga misamisnon. When we assume July, no, ang budget sa previous administration, akong revise. Revise. Yeah. The same figure, that budget for 2022 was 1.8 billion of the province. Billion, 1.8 billion. Yeah. Kaya taas man ang maong NTA at that time. No. Akong revise based on our priority of expenditures. Gipasabot ni Governor Waminal nga sa pagbudget nagdepende kini kung unsay priority sa executive sa iyang kahimtang sa gobernador. Basta kinahanglan nga iyang gituan kinahanglan o programa nga iyang pagdapatan. Pagpaklaro ni Governor Henry, Ang atong outlook mo man na katong sa 5 years. No. So major program. Tanaw na ko walay pundo para sa agriculture. Kanya, ang probinsya sa Misamis Occidental, agricultural province nila. Yes, sir. Pero saan man yung pagtabang ang mga farmers? Diba? So, ako priority, so, butangan ako 100 million. Kaya kung saan man yung pagtabang ang mga rice farmers, with a goal na mo increase ang production yield. Ang situation ako nakita, ubos ang production yield, tungod kay usay magkadili-dili ang farmers no pagpangutang pa og fertilizer. bisan sa ka-rice producing province ng Misamis Occidental, gimatikdan ni Governor Waminal nga walay pundo nga naka-allocate alang sa agrikultura sa probinsya, gawa sa pondo alang sa sweldo sa provincial agriculturist. So ato nang gitanaw para dili madili. So ato nang ihatag libre. So unsa unang paghatag og libre? Although before ang provincial government, local government, nagsalig lang kung pilay fertilizer mo abot gikan sa Department of Agriculture. Nga usahay po mo abot ang sa Department of Agriculture wala sa tukmang panahon sa sa season nga pigutang fertilizer. Na usahay mo abot ting harvest na. Unsaon man ang fertilizer. So ibaligya lang. So wala gyud makatabang sa pagpananom. Pwede siguro nakatabang sa farmer pero wala makatabang pag-increase atong GDP. Kaya wa man magamit as input hindi sa pagpananom. Pasabot sa gobernador, tungod nga walay pundo alang sa pag-assist sa mga mag-uuma, magkautang-utang pa sila sa daghang mga kahimtang sa mga traders kun mga mangumprahay usab sila mangutang alang sa fertilizer, mao nga ubos raw usab ang palit sa ilang baligyang mga produkto. Usahay, malangan pa ang paghatag sa gikinahanglan nga abono nga mag-apekta sa produksyon ug ani sa produkto. Kaya nakita kini nga senaryo sa atong lokal nga mamag-uuma, milihok kay dayon si Governor Henry aron mahatagan sila sa gikinahanglan nga kaayo nga suporta. Problema sa hospital, kinahanglan i-upgrade mo ang facilities. So, nagkuha ko from that 1.8 billion, nagkuha ko initial pondo nga 200 million pesos. No. Karang 200 million pesos na naato mong budget, lahi ang priority sa former government. No. Makita man na atong unsa yung gibuhat sa 2020, 2021. Sumoto ang iya mga priorities. So, kuha na ko 200 million. Wala sa pondo nga magbuhat o ninanakadako nga hospital na i-upgrade ang provincial hospital. So, atong priority man. So, atong pagbalasa na to sa 1.8 billion budget. Ibutang na to 200 million. Gawa sa programa sa agrikultura, gihatagan usab og prioridad sa administrasyon ni Governor Waminal ang serbisyo alang sa maayong panglawas sa katawhan pinaagi sa pagpauswag sa serbisyo sa provincial hospital. Sa Amora
we need 600 million. But to start with, ato gibutang og 160 million pesos. So these are all within the funds of the provincial government. Pag-assume na Pag-assume nimo ka Na- 1.8 billion. Yeah. So, kumbaga, gi-outro, gi-revise, o sa simple man, gibalasa na to ang kana, yung gibutang diya, dili na priority na to, gibutang na to. O asenso Misamis Occidental Free Hospitalization Program nga napapunduhan sa gobernador pinaagi sa representasyon niini sa mga national officials ug offices ug ang construction sa asenso Misamis Occidental Medical Center. Subay usab sa 5M's thrust ni Governor Waminal nga ang mga misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon vision usab sa iyang administrasyon nga mahimong usa sa mga top tourism destination sa nasud ang probinsya. Kasamtangan usab nga gipatukod karon sa probinsyal nga kagamhanan ang Maldives-inspired nga Amorap kun asenso Misamis Occidental Resort and Aqua Marine Park. So, na yung mga budgeting sa akong predecessor, nga akong gitanaw, dili na gitinanglan, dili kay priority. Pasabot sa gobernador nga gihimo niya ang pagbalasa sa budgeting sa former administration ug gipahiluna ang pondo sa priority programs and projects sa kasamtangang administrasyon, mga serbisyo, programa ug proyekto nga mas gikinahanglan ug mas magbenepisyo sa katawhan. So, nihimo na ko dayon og lakang na matabangan sa national government. Oh. So, na ngayon, tag-asa mo taman, assistant sa pundo sa Department of Health. Oh. So, doon ako'y nakuha nga 155 million sa Department of Health. Oo, sa ato. And then, sa 2022 budgeting for 2023, no. So, milihok din. Okay, ibal mo ko gano'n sa ang budgeting sa Congress. So, niyato ko kang Senador Bongo. So, mga Senator Alan Peter, Senator Pia Cayetano, and other. Of course, sa atong duha ka congressman. So, mutong na-raise na to ang 550 million for the year 2023. Ug sa mga proyekto sa iyang administrasyon sama sa 1 billion peso asenso Misamis Occidental Medical Center nga dili na masulod sa budget sa probinsya na pangitaan gihapon kini og paagi ni Governor Waminal nga mapatuman ug makompleto nga dili mangutang ang iyang administrasyon. Kulang pa for 2024. So, nangayon gapon taong assistance plus gipadayon na to ang pundo nagikan sa ato ang provincial government. Tag 200 million. Ug ang kulang nga pondo So that's the way how we raise funds. Nagsugod sa atong local government. Sa atong pundo sa probinsya. No? Pag unang yan nga, a good governance calls for the wise and ganang utilization of the local resources. plastar nga prioritisasyon, kakugi ug abilidad sa pagpangalap og pondo napatuman ug mapakompleto ni Governor Henry S. Waminal ang binilyon og kantidad nga mga proyekto nga wa naghimo og utang para sa katawhang misamisnon. Teacher in charge sa Pershing Etana Eketo Senior Elementary School sa Barangay Trigos mapasalamaton tungod sa dagkong mga proyekto nga pagatukuron. May report is Leoncio Midal. Dili matukib ang gibating kalipay sa teacher in charge sa Pershing Tanqueto Senior Elementary School sa Barangay Trigos, Usami City nga si Jupe Rupinta. Kini gumikan sa mga proyekto nga gitukod og pagatukuron pa bisan pa man anaa pa siya sa usa ka tuig ingon nga teacher in charge sa maong tulungaan. Sumala pa ni Rupinta nga sa pagkakaroon padayon ang pagtrabaho sa school pasad nga naglangkob sa fence and gate lakip na ang guardhouse nga gisugdan nitong bulan sa Oktubre sa nakalabing tuig ug matapos sa bulan sa Pebrero. Pinaagi sa asenso Usami sa administration ilalom sa pagdumala ni Usami City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. Ang maong proyekto gikalipay ni Rupinta gumikan kay mahimong safety na ang mga tinunan. Lakip na nini ang mga kahimanan sa maong tulungan ug dili na usab makasulod og gawas sa mga tao ilabi na panahon sa klase nga diin makapalda sa pagtuon sa mga estudyante ug dili na usab makasulod ang mga
hayop. Kuan gyud siya, open man gud siya, so kandayahay ra mga tawo makasulod kay kining eskwelahan dili man gud siya sirado. Napoy mga tawo na puyo sa likod, so ang tendency magklase mi na yung mga ubang mga tawo na mosulod din masturbo ang mga bata ba. So tungod ani yung gate karon, pag mahuman na ni siya, nanani siya at least secured na ang mga bata. Also kamo ang mga gamit sa eskwelahan, safe na pod. Gidugang pa ni Rupinta nga gawa sa proyektong gikan sa LGU Samis, gipaabot usab nila ang proyektong 2 classroom building nga gipropose sa miaging tuig ni Persing Tanqueto Jr. sa Usamis Filipino-Chinese Chamber of Commerce ug ang congressional budget ang state-of-the-art building nga nagkantidad sa 18 milyones ka pesos. Last year nagpropose si Sir Pershing sa owner sa FYT Corporation na mo-donate siya og duha ka classrooms. Duha ka classroom siya. Dayon ang isa pa gyud na proposed project karon tuiga is na ay project nga ihatag sa congressional budget sa DepEd. Tagaan mi og state of the art building worth mga according sa ilahang kuan is 18 million na nga project. Ihatag sa Trigos sa Pershing Tanqueto Senior Elementary School. Actually pinangayo gyud na lang mo sir. Dayon unexpected kayo nga nangayo may 1 classroom ra ang gihatag 3 classrooms. About sa 3 classrooms na po siya expected na worth pa gyud na nga amount nga state of the art building. So grabe ang grasya gihatag sa Trigos gyud. Sumala pa ni Rupinta nga dunay 128 ang ilang mga tinunan gikan sa kinder ngadto na sa grade 6 og 7 ka mga magtutudlo. Og sumala pa nga na-accommodate ra nila ang tanang mga tinunan kini gumikan kay ang opisina gipagamit niya sa grade 3 og didto siya nag-opisina kaning stock room o pugaran sa manok nga gumikan sa iyang mga higala nga midunit og mga materyales na himong napahimuslan na ang maong kanhi stock room o pugaran. Sakto kay siya sir kay ako ang office, ako siyang gihimo og grade 3 classroom. So kining sa una kuan naman kanang stock room murag kauban pa rin pugaran ba. So ako siyang gi-change to office. So for the meantime dira ako nagstay karon. Pero okay ra, importante ang mga bata safe ug makaklase ra gyud. Sa una sir pugaran gyud siya sa manok dayon. Tungod sa ato ang project po sa tungod sa MOE, din tungod po sa mga amigo ug mga higala nga ning donate og mga materyales, nahimo na gyud siya ang pugaran sa una, nahimo na gyud siya og opisina. Sa una kawayan ang salog karon kasi sementado na. Then sa una walay bintana karon na siya jealousy. Ang tanang mga kaayuhan nga naangkon sa Persing Tanqueto Senior Elementary School sa Barangay Trigos, Usamis City kini gipasalamatan og dako ni Rupinta. Ilabi na ang Team Asenso nga sila Misamis Occidental Governor Attorney Henry Waminal, Congressman Ando Waminal, Usamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. ug ang DepEd Usamis. Una, nagpasalamat ko sa Asenso, Team Asenso, sa tuang gobernador ni Henry Waminal, sa tuang congressman, si Congressman Ando ug si Mayor Hendy. Sa ilahang pagsuporta dili lang sa Trigos, sa tanan nga mga eskwelahan sa Usamis, nga grabe kayo ang benepisyo nga nakuha is dili lang sa tagdumala kundi dili sa mga bata mismo. Amo yung gipasalamatan yung pag-ayo ang inyong suporta labi na sa amo ang DepEd family nga sila mismo nagtabang po sa mua unsaon pagdala og sakto ang eskwelahan, unsaon pagpalambo nga una gyud ang bata priority para sa kayuhan sa mga bata sa Usamis. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leoncio. Seating capacity sa Asenso Usamis Mega Sports Complex gipaabot si 15,000. Ma-report si Adoni Lucena. Gikan sa 12,000 ka tawo nga masulod sa Asenso Mega Sports Complex, gihimo na kini karong napulo og 5,000. Matud pa ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga kinang hinungdan nga medyo nadilatar ang paghuman sa proyekto gumikan kay adunay gihimong adjustment sa estruktura niini. Apan gipanikamutan sa Asenso Administration nga sa labing dili nga panahon mahuman kini gumikan kay tuyo sa liderato sa Asenso nga maka-host ang Misamis Occidental og palarong pambansa ug uban pang national events. Gitagna sa Asenso Administration nga kung mag-operate na sa hingpit ang Asenso Mega Sports Complex nga naa mahimutang sa sitio Giraog, Barangay Kinuman Norte, mas mohatag pa kini og dugang economic activity sa dakbayan sa Usamis. Padaan niya po, iprahin niya po ni Mirende ang
wala pa man ng paano ni kung Ando Sona, ni Kanhi Mayor Ando, no, dayon na imong nga ng arena, padayon niya po na, ikamulo man, although, na-change ka may gipidakan, murag, 12,000 ka, 12,000 ka mga katawan ang occupy, o nahin mo ng 15,000 na. O mo nang ipidakan ka may adjustment nalangan kay adjust na paano ba? So, gani, doon na plano si gobernador nga muhos og palarong pabansa. National, ano ba? Oh. Sa Usamis, mubid ang Usamis. Ang probinsya mubid, Usamis held, di na usa sa Kinuman. Alang sa Usamis Today, Adoni Desina reporting. Salamat Adoni. Operation Timbang Plus alang sa mga kabataan gilusad sa Usamis. Report si Glenn Ray Aruluna. Tungod kay lakip man sa gipriority sa asenso Usamis administration ni Mayor Indy Wominal Jr. alang sa mga Usamisdons ang maayong panglawas sa mga katawan maong ang buhatan sa City Nutrition Office milusad og Operation Timbang Plus usa ka weight and height taking activity pinaagi sa Nutrition Council ug Barangay Nutrition Scholars inabagan usab sa mga local government units kun LGU nga gilusad nadto nakalabayng semana. Hisayran nga nagkamulo na karon ang gihimong Operation Timbang Plus sa mga nagkadaiyang barangays ning syudad sa Usamis. Kamaturan nini ubay-ubay na ka mga kabataan pinaagi sa pag-house to house o mismo sa mga barangay health centers. Tumong nini sa pagkolekta sa datos alang sa pagplano sa programa sa nutrisyon, ang pag-ila sa mga benepisyaryo alang sa mga prioridad labi na nadto mga malnourished nga mga kabataan aron nga mahatagan og pagtagad sa mga gamahanan aron usab sa pagplano sa mga programa sa nutrisyon nga makatabang usab sa komunidad. Samtang ang mga datos nga nakolekta usab sa OPT Plus makatabang sa pag-ila sa mga individual o grupo nga nanginahanglan sa espesyal nga atensyon sama na lamang sa mga bata, mga mabdos ug mga tigulang. Ang buhatan sa City Nutrition nag-awhag sa aktibo nga partisipasyon sa tanang mga residente sa mga programa tungod kay ang mga Usamisnon sa ang direktang nakatampo sa pagmugna ug masimsog ug mas lagsik nga syudad. Dako usab ang pagpasalamat sa City Nutrition Office sa gihatag nga suporta ni Mayor Indy Wominal ngadto sa ilang buhatan sa bisan unsa nga mga pamaagi aron nga sila mas mamahimong epektibo pa sa ilang pagtrabaho alang sa mas healthy ug asensado nga Usamis. Alang sa Usamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn. Dakbayan sa Usamis strategic location alang sa illegal nga kahimuan. Balik alang sa mga detalye si Adoni Desina. Dili lang strategic location ang Usamis sa komersyo apan strategic location usab ang Usamis alang sa illegal nga kahimuan labi na sa pagpayuhot og illegal nga droga. Kini ang hinungdan nga naningkamot gayod ang mga individual o grupo kanhi nga makabalik sa ilang illegal nga negosyo human kini mabungkag sa liderato ni Usamis PNP Officer in Charge Police Colonel Juvie Espinido og sa pagsuporta usab ni Governor Henry Wominal kaniadtong miserbisyo siya isip kongresista sa ikaduhang distrito. Matod pa ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga ang maayong lokasyon o transportasyon maoy nakapadani usab sa mga sindikato nga monegosyo og illegal sa dakbayan. Sa liderato karon sa Asenso Usamis Administration, labi na ni Mayor Indy Wominal, Congressman Ando Wominal o Governor Henry Wominal, ipanikamutan gayud nga dili nahatagan og higayon nga makabalik ang sindikato sa droga o organized crime group aron dili masayang ang mga nahimo sa administrasyon alang sa paghatag og kalinaw o kalambuan sa syudad o sa probinsya. Alang kang Attorney Mars Tapayan nga way laing gikinahanglan ang Asenso Administration bugti sa mga kaayuhan nga gihatag sa katawhan kun dili maulang ang suporta labi na ang pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw. Naamang gihapon gud mga membro sa sindikato gustong balik.
na yung plano na nahitabo ito may agi pang kayon sa eleksyon na asa resultahan nga makandato basin og ilang pangandoy po magdaogon pero sa naman daogon we won the war battle pero magina we have always to be alert mabantay kita kaya naging mga attempts nga mubalik yun kaya sa amin sila gwapo yung lugar sa ilang negosyo nga illegal manang gusto silang balik na probinsya po sa Misok may location na ito nga ba sa Mud Norte, sa Mud Sur dan lahat na provinces na kita may gateway sa Western Mindanao labi na mga na atong Pag-Gilbert Bridge dako na kalina na mitapod sa atong probinsya. Alang sa Usamis Today, Adonay Desina reporting. Sa Senso Usamis Free Hospitalization Program update, mama nga may anak nga dapatambalan ni Kong Ando sa Philippine Heart Health Center, nagka-breast cancer ang inahan. Sa ikaduhang higayon, natabangan sa Senso Free Hospitalization Program. Ani ang report ni Mary Ana Lumapas. Lisod gayong tupngan ang nasugdan nga mga programa sa Asenso Usamis Administration, ang Asenso Free Hospitalization o Well Assistance Program nga namugna sa inisyatiba ni 2nd District Congressman Ando Wominal o gipadayon usab kini ni Mayor Attorney Henry NDF Wominal Jr. nga karon nagbenepisyo na sa libuan ka mga Usamis nun. Ilabi na karon nga gipaabot na usab kini sa uban nga mga lungsod sa 2nd Distrito. Ang inahan ni Gladys May nga si Gloria Motia, 62 years old, na-confine sa Misamis University Medical Center tungod kay na-diagnose kini siya og mass ductal carcinoma o stage 2 breast cancer. Matud pa sa doktor, gikinahanglan gayud og dinalian nga operasyon ang maong pasyente aron makuha ang isa ka breast niini para dili na kini mokalat pa ang infeksyon. Si Gladys May Mutia Gadiano, 25 years old, kasamtangan nga nagpuyo sa Purok Size, Banadero, Usamis City. Dili niya kapugngan nga mitulo ang iyang luha samtang iyang gisaysay nga ikaduha na kini nga higayon siya nakaduol sa buhatan sa Asenso Usamis Administration og dili niya malimtan ang dako nga tabang medical assistance kaniadto sa iyang anak nga gidala sa Philippine Heart Center o karon ang iyang inahan nasad ang gidala sa tambalanan kay aduna kini breast cancer. Nagpasalamat siya sa Ginoo sa successful nga operasyon sa iyang inahan apan ang gikabalakan kaayo niya karon ang bayronon sa ospital. Hinungdan nangayo na usab siya og medical assistance kay lisod kaayo kun asa makapangita og kwarta sa kadako sa kantidad niini. Emosyonal nga nagpasalamat si Gladys May sa staff sa Team Asenso Usamis Administration kay wala gayud siya napakya sa ikaduhang pagduol niya tungod kay gihatagan og kasulbaran ang excess bill niya nga mikabat sa kantidad nga 99,055 pesos. Naami karon diri kay nangayo jud may kuan kanang tabang ni Mayor nilang governor ug nilang kong salamat kaayo. Gloria Motia, mama na ako ay cancer. 63 na siya. Sa cancer sa tutoy, natangtangan yan tutoy kay kuan para di mo spread ang cancer kay stage 2 namang good. 100,056 man yata ang di kuan ni Mayor. Dako po kay tabang na mo kay syempre ako tong last nga tabangan sa akong anak ay dili last atong August man siguro to dili ko sure katong sa Philippine Heart Center sa akong anak katong dito sa baba katong nalimot ko sa August man siguro to pero ako to siya karon na po na mga cancer na akong mama na po Gloria Motia manang wala nagsalamat siya kayo wala siya ka po nagpasalamat kalipay permente na lang yun mitabangan ni mga waminal salamat siya kayo wala salamat sa problema sa pagtabang sa pagsuporta nila. As in, salamat ko na ko tabang.
Ang programa nga Asenso Osamis Presbyterialization mohatag og dakong tabang sa mga katawhan nga may problema sa hospital bill. Kini nga programa wala sa uban nga probinsya ug kung aduna man dili sama kadako sa coverage nga gihatag sa Asenso Osamis Administration. Dako kayo ang pasalamat ni Gladime kang Governor Henry Wominal, Congressman Ando Wominal ug ilabi na ni Mayor Attorney Indy Wominal sa permanente nga tabang sa medical assistance nga sama niyang pobre kaayo ug walang-wala gayod. Gihatagan og kasulbaran ang iyahang bayronon tungod sa Asenso Osamis Presbyterialization Program nga aduna salay maduulan sa panahon sa emerhensya. Ang tinuod, nagampora dyan ko permente, pero kabalo ko nga na maluluyong kasing-kasing dyan ang mga waminal dyan. Tabang dyan sa mga pobre pareha na mo. Tinuod dyan na. Salamat kayo sa ni Mayor, ni Governor, ni Congressman, waminal, tanan sa waminal. Salamat sa mga staff nga naghagog paningkamot nga matabangan may mga staff tanan jud. Salamat jud kaayo sa tanan nga na diri sa City Hall nga ning-assist namo. Salamat kay sa akong mama nga bisan doon sa akong dako nga problema ning tuiga, pero suportado gyud mi nila. Salamat jud kaayo sa mga Mayor, Congressman, Governor, salamat. Wala jud ko sa pasalamat sa tanan. Kung pag-dere doon, wala gyud ko na-accomplish permente gyud akong pag-dool dere. Salamat jud kaayo. Alang sa Osamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamat-an. Ang Osamis Today hatod kanato ingon nga serbisyo publiko sa Asenso Osamis News Channel ubos sa pagdumala sa LGU Osamis pinaagi ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Kong Ando Wominal, Attorney Indy Wominal ug Asenso Osamis News Channel. And please subscribe to the official Asenso Osamis YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Yonsho Medalio, Bernal Texon, Adoni Dicena June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Ann Lumapas, Xander Delib, ug si Glenray Ruluna sa Misamis News Network. Kini si Dazil Humuad Texon, daghang salamat. Padayon Asenso Osamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.